Glory to God. Hello po Church Maranatha, Ruang at Emmanuel at sa lahat po ng mga kapatid po natin nakikinig po sa Facebook, YouTube, kung saan pa po kayo nakikinig po ngayon. Sa palengke man o saan man na lugar. Good morning, good evening, good afternoon. Pinagpalang magandang araw po sa ating lahat. And salamat po sa lahat po na nagbahagi ng sermon po natin at saan man po na lugar kayo nakikinig. Pinagpalang magandang araw po sa ating lahat. At Church Ruang Maranatha, Emmanuel, pwede po ba natin batiin ang bawat isa at sabihin, magandang araw po kapatid. Amen? Glory to God. And the theme for today's sermon is, tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Kagabi natulog ako ng maaga. Sabi ko, mag-alarm ako ng alas 3. Naku, alas 5:30 na, wala pa akong nagawa. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng message, Lord, sa umagang ito, Lord. Sabi ng Holy Spirit sa atin, sabihin mo, anak, sa tatlong simbahan, tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. O sa madaling salita, sabi ni Lord, preach the word about stubbornness. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Hallelujah! So ano ba ang ibig sabihin ng katigasan ng ulo? Sa English, stubbornness. In the dictionary, ang katigasan ng ulo ay pagtangking baguhin ang isip, posisyon ng isang tao, kahit na may ebidensya o pangangatwiran na sumasalungat dito. Amen? Alam niyo po mga kapatid, hindi po ba kayo nagtaka? Bakit may mga tao sa ating mga paligid, lalo na po sa ibang mga lugar, makikita ninyo sa iba't ibang mga lugar, may mga adik, may mga bisyoso, may mga mamamatay tao, mga chismoso, may marami mga tao na mga kasuklong-suklam ang kanilang ginawa. Hindi ba kayo nagtaka na kaya ni Lord na baguhin agad ang kanilang puso, pero hindi binago agad ni Lord? Hindi kayo nagtaka? Na pwede si Lord naman ang lumikha sa puso ng tao, pero hindi niya diretsuhin na baguhin ng tao. Bakit kaya? That's because of stubbornness, spirit. Amen? Hindi po kasi tayo makalapit sa Panginoon kung hindi tayo magpapakumbaba sa ating mga sarili. Hallelujah! Hindi tayo makalapit sa Kanya kung hindi tayo nagpapakumbaba sa ating mga sarili. Kaya minsan kapatid, may mga tao na hindi talaga sila nababago ang kanilang mga buhay. Kaya tignan mo minsan ang mga kapitbahay ninyo diyan, naglalasing, nagsusugal, sumasamba ng Diyos-Diyosan, hindi pa rin nila binago ang kanilang buhay. Bakit? For they love darkness rather than the light. Dahil nag-control pa sila sa stubborn spirit. Yung matigas ang puso, matigas ang isip, matigas ang ulo. Kaya't hindi sila pwede na baguhin agad ng Diyos na agad-agad ng Diyos, palitan agad ang puso mo. Siya ang lumikha ng puso ng lahat ng tao eh. Kaya niyang isang iklap lamang lahat ay magbago, pero hindi niya ginawa yun. Because we have the power to choose. Binigyan tayo ng kapangyarihang mamili. Amen? Pipili tayo kung tayo ba ay makinig sa Kanya o hindi. Kaya mga kapatid, once di tayo makinig sa Kanya, yan ay katigasan ng ulo, katigasan ng puso. Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, dati po din ako isa din ganyan na tao. Amen? Katulad din ninyo dati. Amen? Hindi ba din yun naintindihan ang buhay ninyo noon? Na kayo ay mga isang tao na sugarol? Noon dati, makikita kayo diyan sa mga tabi-tabi, nagiinuman, naglalasing. Pero noong kayo'y nakinig, nagsalita ng Diyos, nagsubmit, nagpakumbaba, tinanggal ng Diyos. And it is by God's grace na ikaw ay niligtas ng Diyos. At gayon, nakita mo na ang iyong sarili, na bakit kaya nung noong panahon na yun, sobrang tigas ng ulo ko. Si Mama, pinagsasabihan ako na, huwag nang manigarilyo, huwag nang maglasing, huwag nang gumawa ng ganyan. Pero
Ayaw kong magpaawat. Bakit kaya yun sa mga panahon na yan? Kasi may nag-operate sa iyo noon na isang espiritu na matigas, na espiritu na hindi siya nakawala pa sa puso mo, naghari pa siya sa puso mo. At ito, tinanggap mo ang Diyos. Nagsubmit ka, nagpakumbaba ka. Palakpakan po natin si Lord. Nandito ka na. Hallelujah! Ganun din po yan sa panahon ni Pharaoh, kapatid. Sa panahon ni Pharaoh, kaya ng Diyos na baguhin ang puso ni Pharaoh. Pero sabi ng Diyos, patitigasin ko ang kanyang puso. Amen? Because He has the power na kaya niyang patigasin ang puso ng tao. Yung puso ng tao, patitigasin ko yan. Kaya minsan, kapatid, hanggang ngayon, papa mo ayaw pa rin magpakumbaba. Anak mo ayaw pa rin magpakumbaba. Kapitbahay mo ayaw pa rin magpakumbaba. Tagal ka na nagsabi sa kanya, magbago na sa buhay mo, pero wala pa rin pagbabago. Amen? Kasi yan po ba, kapatid, ang espiritu ng matigas ng ulo, kapatid. Katulad ni Pharaoh. Minsan, ipapadala ng Diyos yan. Kasi once ang tao lang, kapatid, magpakumbaba sa Panginoon, ibababa niya ang espiritu ng Diyos sa buhay mo. And then, tsaka ka na lang magsisi sa buhay mo. Magsisi ka. Sasabihin mo sa iyong sarili, tingnan mo ang buhay mo ngayon. Ako noon po ay isang makasalanan. Dati po, grabe yung bisyo na nangyari sa akin. Pero ngayon, pinagsisihan ko na. Bakit yun? Bumaba na ang espiritu sa buhay mo. Ipinadala ng Diyos sa madaling salita. Hallelujah! Ipinadala niya, kinunbig ka sa iyong mga kasalanan. Pero hindi talaga pwede makalapit ang Holy Spirit sa isang tao na marumi pa ang kanyang puso. Amen? Hindi. Kaya kapatid, bakit may mga tao hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo? Kasi hindi nila kayang bitawan ang kanilang, sabihin mo sa katabi mo, Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan ng sigarilyo. Diyos-Diyosan ng alak. Katulad ni Pharaoh, hindi niya binitawan ang mga tao kasi naniwala sa Diyos niya na Nile River. Naniwala sa Diyos niya na palaka. Naniwala sa Diyos na kanyang hangin. Naniwala sa mga bituin, sa mga araw. Kaya pinatigas ang puso ng Diyos ni Pharaoh upang makita niya na sino ang totoong Diyos. Kaya ganun din ang gagawin ng Diyos po sa atin. Hallelujah! Kasi ang Diyos kasi hindi namimilit yan. He is a jealous God. Kaya kung may Diyos ka, sigarilyo, papakita niya sa iyo na tignan mo pagdating ng panahon, yung sigarilyo mo, yung Diyos mo, magpapagaling ba yan sa iyo ng breast cancer, lung cancer. Tingnan natin yung sakit mo na yan, napapagalingin ka sa Diyos mo. Ayaw mong bitawan ng Diyos mo. Ayaw mong bitawan ng Diyos mo na pagsamba ng Diyos. At tignan natin sa panahon ng lindol. Kaya sa panahon ni Pharaoh mo, kapatid, pinadala ng Diyos ang salot sa Ehipto. Kaya kung tignan mo yun, nawasak lahat ng mga ari-arian ni Pharaoh. At pinakalas doon kasi para sa tingin niya, wala, hindi totoo to. Hindi totoong Diyos to. Kaya ipananawa ng Diyos sa kanya ang pinakalas. Buhay na ng kanyang anak kinuha, kapatid. Tingnan mo, sino may-ari ng buhay ngayon? Kinuha na niya. Ay Lord Jesus Christ! Diyan po tayo mamulat. Tsaka na lang tayo mamulat sa katotohanan. Pagdating na ng panahon, sabihin mo sa katabi mo, magkaroon na ng sakuna. Amen. Si Papa namatay. Si Papa na disgrasya. Yung anak ko, binaril. Tingnan mo ngayon. Papakinggan ka ng Diyos ngayon. Ganon po ang Panginoon. Minsan, nagsiselos yan. Diyos mo yan, ha? Tignan mo. Ngayon, kung hindi mo aaminin ng iyong pagkakamali, kapatid, ha? Hindi ka makakalapit sa Kanya kung hindi ka magpapakumbaba. Hallelujah! Si Pharaoh, kapatid, prinokit siya ng gusto ng Diyos. Tignas talaga ang puso ko. Ganon din po yan, mga kapatid. Minsan, makita ka ng mga tao na mga stroke patient nandun sa ospital, marami yan. Doon mo malalaman ang kanilang mga pamumuhay. Sasabihin mo, Brad, kumusta po, Brad? Natibok
kasi pa, lasinggo ako, walang ginawa, kundi magkaanak, bisyo, kaya ngayon po, wala na po akong magawa. Iniwan na ako ng asawa ko, iniwan sa pamilya ko. Diyos mo kasi sigarilyo mo noon. Amen? Diyos mo kasi ang mga alak noon. Diyos mo kasi ang iyong buhay, kaya brinokin ka ng Diyos. Buhay mo na ngayon ay naghihingi ka na ng tulong, Lord Jesus Christ. Bakit ako nagkaganito? Tignan mo ang buhay mo ngayon, sabi ng Diyos. Di ba Diyos ka dati noon? Matigas ang ulo mo? Kaya hindi ka makalapit sa Diyos kung hindi ka magpakumbaba. Kaya't nakikita mo lahat ng mga tao dyan, kahit anong sabi mo sa kanila, pero meron kasing tinatawag na pagpipili. Pagpipili. Choose. Kahit anong gawin mo sa kanya, pukpukin mo kaya siya ng martilyo, o kaya pukpukin mo kaya siya ng pala. Halika na, magbago ka na. Hindi talaga pwede ka doon, kapatid. We have a choice. Kaya meron akong isang vision po dito, may kinaladkat na isang young people ba? Kinalagkat niya dito sa harap at meron akong sinabi sa kanya kasi matigas kasi ang ulo mo. Hallelujah! Kung hindi mo aaminin yung pagkakamali, hindi talaga pwede kang makalapit sa Diyos, kapatid. Para kasi tayong mga modern prodigal son. Nakita mo na yung kwento ng prodigal son. Siya po ay nasa kanya na lahat. Pero pinili pa niya ang mundo. Gusto pa niya ng kalayawan. Gusto pa niya ng mga bagay na ayaw ng Diyos, ng kanyang ama. Kaya minsan ang Diyos may power to choose eh. Sige anak, pinaalalahanan kita. Sinabi ko sa iyo na bawal yan. Gusto mo pa rin. Kaya ang Diyos, kapatid, hindi niya hinayaan ka na pigilan. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kung aakyat ka sa kanyang kamay, sabi ng Diyos, wala akong magawa sa iyo. Umakyat ka, matigas talaga ang ulo mo. Pinaaral kita. Gusto mong mag-cutting classes. Matigas ang ulo mo. Kaya minsan ang Diyos, hayaan ka sa iyong sariling pamaraan. Kaya may kasabihan nga, may mga daan na tama sa tingin ng tao, pero kapahamakan pala ang dulo nito at kamatayan. Hallelujah! Yan, prodigal son, kapatid. Tsaka na lang siya nagsisisi, pero tsaka na lang siya nagsisi na matayangan ako. And then ang prodigal son na naman yung matigas ang ulo. Nakita niya ang kanyang sarili na napakasagana ang pamamahay ng aking papa. Ang daming pagkain, ngunit nandito ako kumakain ng bunga ng punong kahoy, ng mga pagkain ng mga baboy. Babalik na lang kaya ako kay papa. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, tsaka ka na lang tanggapin ng Diyos. Kung ma-realize mo na ang tinatawag na brokenness, ipo-broken ka muna ng Diyos ng gusto dahil sa tigas ng puso mo. Wasakin ng Diyos ang puso mo matigas. Bam! Yung anak mo kaya magkasakit, yung papa mo kaya magkasakit, yung papa mo hindi. Oh Diyos, patawarin mo ako, sisin ako, bakit ako hindi ako pinakinggan? Kasi pinakita ng Diyos sa iyo na yan anak ang Diyos mo, tanggalin mo yan. Hallelujah! Ganito po kasi, we are saved sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos. Grabe ka naman, pastor, magalitin mo ang Diyos? Kapatid, maibigin ng Diyos. Pero, minsan kapatid, hindi tayo makalapit sa Kanya kung meron tayong mga ginagawa na kasalanan na hindi natin pinagsisihan ng gusto. Tingnan mo ang salita ng Diyos. Mga taga-Roma 9 verse 13 to 18. Ayon sa nasusulat, binamahal ko si Jacob. Hallelujah! At kinapupuutan ko si Esau. Minsan nagagalit din ng Diyos. Hallelujah! Hindi lang siya Diyos ng pag-ibig. Siya din ang Diyos ng makatarungan. Masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Dahil nagagalit ang Diyos? Para sa atin, pag-ibig lang siya? Hinding-hindi, sabi ng Biblia. Sapagkat ganito ang sinabi kay Moises, mahahabag ako, tingnan nyo mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa. Hallelujah! Nakikita niya kasi ang puso ng tao. Itong taong ito, nagpakumbaba. Kahabagan ko ito, kaawaan ko ito. Ay, ang taong ito, mapagmataas, paano ko kaya kahabagan ito? Kaya't hindi niya
ipapadala ang Espiritu Santo sa kanya at patuloy pa rin titigas ang puso niya. It's only by the Holy Spirit na makapagsisi ka. Kahabagan at maawain ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kong gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Kahit anong pilit mo sa isang tao at ayaw naman niya dahil mapagmataas siya, wala kang magawa. Hallelujah! Verse 17, sapagkat ayon sa kasulatan, ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari, si Pero, upang sa pamamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga't kinahahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan. At, hallelujah! Pinagmamatigas ang nais niyang maging matigas ang ulo. Sabihin mo sa katabi mo, ano ang tema ngayon? Tigilan mo na ang pagmamatigas sa iyong ulo. Kaya kapatid, magpakumbaba ka. Kasi once na magpakumbaba ka, ang Espiritu ng Diyos, ipapadala niya yan. At bigla ka na lang magsisi sa inyong mga kasalanan. Patawarin kasalanan ng Panginoon. Kasi kung walang Espiritu ng Diyos sa isang tao, alam nyo, wala talagang pagbabago sa isang tao. Hallelujah! Matigas ang kanyang ulo. Halimbawa, magsasalita ako sa inyo na tigilan ninyo ang pag-iinom ng mga alak, bisyo. Ay, tigas ang puso ko, gusto ko pa, ayaw ko pa. Yan po kapatid, minsan, hindi talaga mababago ang tao. Pero kung sabihin mo sa Panginoon, Lord, Diyos ko to, Panginoon, di ko mapitawan, tanggalin niyo po ito. Magpakumbaba ako ng Holy Spirit at tanggalin niya yung bulok na bunga mo, kapatid. Hallelujah! Ang mga bunga ng katigasan ng ulo. Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, isa din po ako sa mga taong matigas ang ulo noon. Ilang beses ako pinangaralan ni Papa hanggang napahamak ang buhay ko. Hallelujah! And by God's grace, doon ako po kapatid na bago nung sinabi ko na broken na talaga ako. Balik kamay. Bali pa, dalawang tuhod. Jesus Christ, kung mabuhay lang po ako ngayon, magbabago na po ako, Panginoon. Minsan, kapatid, ang Panginoon po, ibobroken ka ng Diyos. Hallelujah! Bago kang magbago, kapatid. Kasi minsan, may mga Diyos tayo eh. Minsan, hindi natin alam, Diyos na palang buhay natin. Kaya marami po sa ospital. Doon sa ospital, makikita mo mga stroke patient, mga cancer patient. Brad, ano nangyari po sa iyo? Ito po, kakasakit na. Doon na nagpakumbaba. Hallelujah! Hintayin pa ba natin yun? Aksidente. At minsan kapatid, yan po ang bunga ng pagmamatigas ng ulo. May kapahamakan mangyayari sa atin. Mga Kawikaan 29 verse 1, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Hallelujah! Tigas yung ulo, hindi na maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Hallelujah! Consequence. Sinabihan ka na huwag mong gawin yan. Ginawa mo pa rin. Kaya tignan mo ang iyong sarili ngayon. Diba? Tingnan mo si mama mo dati doon. Papa, ate, kuya, nagsasabi sa iyo, anak, mag-aral ka ng mabuti. Oh, hindi ka naaral ng mabuti. Tignan mo ang nangyari ngayon. Hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral. Tignan mo, sinabihan ka ng pastor na, mag-ingat ka, burot imong tiyan. Tingnan mo, ang nangyari sa iyo, hindi ka din natuto. Nakinig ka sa mga payo at hindi ka mapahamak. Hallelujah! Yan ang mga tao, mga kapatid, nagbibigay sa iyo ng paalala si Pastor JT. Nagpupunta dito sa church para magyan kayo ng magandang payo. Mag-ingat kayo, magbantay kayo. Huwag po, din matigas ang ulo mo. Kaya minsan, papayaan ka na ng Diyos hanggang i-broken ka ng Diyos, kapatid. Hallelujah! I-broken ka muna ng Diyos upang malaman mo na mali ka. Amen? Kasi punong-puno kasi tayo ng sariling kaparaanan. Kaya tingnan mo, kapatid. Tingnan mo ang isang tao na
tsaka na lang siya nagsisi. Lucas 15 verse 11 to 20. Sinabi pa ni Jesus Christ, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Isipin mo lang, ikaw yan. Sabi sa kanya ng bungso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At inati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Alain mo yun? Lahat ng kanyang kayamanan, nilustay niya sa alak, sa bisyo, sa sigarilyo, sa droga. Parang katulad kayo noon. Dati, ganyan ang buhay natin noon. Wala tayong Diyos pa kasi gusto natin sa mga kalayawan. Gusto natin sa mga mundo, bisyo. Nang maubos na ito, tignan mo, naubos na ang kanyang kayamanan, kanyang mga resources. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya ay nagsimulang maghirap. Mamasukan siya ng isang taga roon at siya ay pinatrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala nang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinakain sa mga baboy. And verse 17, this is the main topic na pag-study po natin ngayon is mag-sink in na sa puso mo yan. Once na ma-broken ka na ng Panginoon, sink in na sa puso mo, mapag-isip ka na. Amen? Mapag-isip na siya. Nag-isip na siya. Lord, ano kaya kung magpakumbaba na ako? Ano kaya kung magbalik na lang kaya ako? Ganyan po, we have the power to choose. Pagpipili. Kung ikaw ay ayaw umili sa mabuti din, sabi ng Diyos subit. Kung piliin mo ang mabuti din, it is good. Sabi ng Diyos, it is good. Ngunit napag-isip-isip na ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Tignan mo in verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hallelujah! Palakpakan po natin si Lord. Yan po ang gusto ng Diyos po sa atin. Once na tayo ay nagkasala, balik agad sa Panginoon. Aminin, magpakumbaba, huwag matigas ang ulo, huwag maghiwagsik. Hallelujah! Hindi na po ako karapat-dapat, that is humility. Nagpakumbaba siya, Panginoon, inamin niya. Lord, nakasala ako. And number 2, anong ginawa niya? Nagpakumbaba. Hindi na po ako dapat tawaging anak ninyo, Lord. Ibilang na lang lamang ako ng inyong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, magpakumbaba lang po tayo. Huwag matigas ang ulo. Amen? Alam kasi ni Lord ng puso dating kapatid. Kahit, alam nyo, dati noon, minsan, pagpapagalitan ako ni Mama, anong gagawin ko po, lalo na si Papa? Kukuha ako ng headset, ilagay sa tenga, doon sa kwarto. Pag tapos na ng sermon ni Papa ko, ay labas na sa kwarto. Walang nangyari. Ganun po kapatid, katigas ang ulo natin noon, di ba? Ayaw nating makinig sa mga bagay na dapat ikakabuti sa atin sana. Pero minsan kasi kapatid, that is nature na talaga yan sa tao. Nature na. Parang isang baka ba? Nakita na kayo ng baka? Pag nagnasa ang baka, ayaw na mapigilan. Ganon po yan ang tao minsan. Kaya wag naman sana po natin gawin yan. Kapag ang isang tao ay nagsimula ng magnasa, ay nagsisimula na din itong nagmamatigas sa kanyang puso na parang isang dumalagang baka. Hallelujah. Subukan niyo po isang dumalagang baka. Pag nag-alab ng kanyang, gusto ninyang mag-mate, ayaw magpahila, di ba? Tikas ng katawan ng isang baka. Ganon din yan minsan kapatid kapag tayo ay
Pinsan nagsisimula na ng magmamatigas sa ating puso. Sabi ng Biblia, Hosea 4 verse 16, matigas ang ulo ng Israel tulad ng dumalagang baka. Tingnan mo, dumalagang baka. Kaya't papakainin pa ba sila ni Yahweh? Tulad ng mga tupang dinadala niya sa maluwang na pastulan? Papakainin pa ba ng Diyos sila? Talagang matigas ang ulo, kaya minsan pabayaan ka ng Diyos. Sige, gawin mo ang gusto mo. Gusto mo muna sa mga sarili mong pamaraan. Kaya kapatid, sabihin mo sa katabi mo, huwag matigas ang ulo. Amen? Yan po ay pagsamba ng Diyos-Diyosan. Hallelujah! Pagsamba ng Diyos-Diyosan. Alam niyo po yung Diyos-Diyosan? Ang pinakaunang ginawa ng Diyos-Diyosan sa Israel is baka, guya. Bakit? Pinakita ng Diyos sa kanila na yan talaga ang gawa ng tao talaga. Katigasan ng ulo ay katumbas lang ng pagsamba ng isang Diyos-Diyosan. Hallelujah! Mga taga Corinto 10 verse 6 to 12, ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayo manghangad ng masamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao pang magkainan at mag-inuman at tumayo pang magsayaw. Huwag tayong makiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 taong namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating subukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Matigas ang ulo. Kaya't nilipol naman sila ng anghel ng namumuksa. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulap upang tayo namang nabubuhay sa end times nitong 2026, ngayong mga huling araw ay maturuan. Amen? Ipinakita ng Diyos ang buhay ng mga Israelita na matigas ang ulo talaga nila. Kaya huwag ninyong tularan sila. Binigyan nga tayo ng Bible, di ba? Kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y nabuwal na. Amen? Kaya minsan kapatid, ang kailangan, check mo ang iyong sarili. Baka ginawa mo na ang Diyos ang iyong sarili. Minsan kapatid, may mga paraan tayo pero hindi pala ito paraan ng Diyos. Hallelujah! Kaya minsan mag-ingat ka. Check yourselves. Baka hindi ka nakatayo na. Tumba na pala. Yan po ang pinapakita ng Diyos sa atin. Spiritually. Ang pagiging matigas sa ulo ay may nag-operate sa iyo na masamang espiritu. Hallelujah! Sabi diling salita, na witchcraft ka kapatid. Hallelujah! Mga taga-Epeso 2 verse 2, sinunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito at nagpa-subject kayo, nagpailalim kayo, nagpailalim kayo sa mga kapangyarihan sa himpapawid. May spirit sa himpapawid. Ang spirit na yan, ano yan? Ang espiritu nag-ahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Yan ang espiritu, kapatid, na nasa kanila, na nag-operate, na kahit anong sabi mo sa kanila, magsimba na tayo, iwasan mo lang ang Diyos-Diyosan, sigarilyo, ayaw nilang iwasan. Bakit? Kasi may espiritu, kapatid. Kahit anong gawin mo pa, pupukin mo pa yung tao na yan, wala kang magawa kasi pinagharian yan ng espiritu ng ayaw pasakop sa Diyos. Hallelujah! Kahit sabihin mo pa sa kanilang mga mata na ribulto yan, Diyos-Diyosan yan, gawa ng kahoy at kaway ng tao, yuyukuran pa rin yan nila. Hallelujah! Kasi ayaw talaga nila magpakumbaba kasi tama sila dahil Diyos sila, kapatid, at ayaw nila pasakop sa Diyos. Dahil may espiritong nag-ahari sa kanilang puso. Kaya nga kapatid, tawag niya kapatid sa Bible, ang matigas na ulo ay pagsamba ng Diyos-Diyosan. Hallelujah!
Ikaw noon, pagsasabihan ka na, huwag ka nagsasamba ng ribulto, luluhod ka pa rin. Matigas kasi ang ulo mo. 1 Samuel 15 verse 22 to 23, sinabi ni Samuel, akala ko ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa pag-alay mo ng sakripisyo dito, pagsayaw mo, pag-worship mo. Sabi ng Diyos, walang kwenta yan. Ang nais ko, mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh, obedience, kaysa paghahandog at ang pakikinig. Pakikinig sa utos ng Diyos ay higit sa hain ng taba ng lupa. In verse 23, ang pagsuway sa Kanya, disobedience, ay kasinsama ng pangkukulam. Na-inscribe ka. Hallelujah! May espiritu doon sa kalangitan. Nagpasailalim ka, doon ka nakinig. Hallelujah! At ang katigasan ng ulo, tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sasabihin, tingnan mo nasusulat na sa Ten Commandments, huwag mong yuyukuran ng isang pirasong kahoy, simento. Di ba? Pinakauna yun, First Commandment. Pero bakit pa rin ayaw pa rin nila? Basahin mo ba ito? Tingnan mo. Bakit yun? Sabihin mo sa katabi mo, kasi matigas talaga ang kanilang puso, ulo. Hallelujah! Yan. At sabi ng Biblia, ang katigasan ng ulo ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Kaya kapatid, wala kayong magawa kundi manalangin na lamang. And it's only by God's grace na siya ay makakilala sa Panginoon. For we are saved through grace. Amen? Kahit anong pukpuk mo sa isang tao na pagsamba ng ribulto, hindi ka pa rin, kapatid, paniwalaan yan. Ang gawin mo is to pray at kahabagan siya ng Panginoon. Hallelujah! Kahabagan. Ulitin mo sa katabi mo, kahabagan siya ng Panginoon. Maawa ka, Panginoon, sa Kanya. Ipapadala niya ang habag niya sa isang tao. Sapagkat tinakwil mo ang salita ni Yahweh, itatakwil ka rin niya bilang hari. Huwag mong itakwil ang salita ng Diyos na nasusulat. Huwag kang sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Hallelujah! Kaya minsan, hayaan ka na lang ng Diyos. Sige, gawin mo ang gusto mo. Diyos ka bahala ka sa buhay mo. Jeremiah 7 verse 24. Ngunit hindi sila sumunod. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nilang bawat maibigan at lalo pa silang nagpakasama. Sa halip, magpakabuti. Hallelujah! Napaka-importante ang pagpakumbaba. Panginoon Jesus Christ, makasala kaya ako? Lord, ay, bahala na. Tama ako. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, mag-ingat ka. Baka nabuwal ka na. Ay, tumba ka na pala spiritually. Sabi ng Biblia, Proverbs 14, verse 14. The backslider in heart will be filled with his own ways. Tama mo, mali kayo, but good man will be satisfied from above. Be filled, tama lagi siya. Kaya kapatid, napaka-importante na makinig tayo sa Panginoon. Huwag matigas ang ulo. Amen? Yan ang gusto ng Diyos sa ating mga puso ngayon. Kapag nagsasalita ang Diyos sa puso mo ngayon, nang itigil mo na yan, huwag mo na talagang gawin yan. Kasi that is disobedience, kapatid. Mga Awit chapter 81 verse 10. Ako ay si Yahweh. Ako ang Diyos mo. Ako ang tumumpos sa iyo sa Ehipto. Pagkain gusto yung ibigay ko sa inyo. Yung salita ng Diyos. Bible studies, Sunday service. Ibinigay ko sa inyo yan. Pinakain ko kayo para mabusog kayo. Verse 11. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Maranatha, Ruach Emmanuel. Verse 12. Sa tigas ng puso, aking hinayaan ng sarili nilang gusto siyang sundan. Ayan ang Diyos Bahala ka dyan. Gusto mo hanggang mabroken ka, hanggang ganyan ang mangyari sa buhay mo. Tingnan mo ngayon, panumpalik ka sa akin. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko, bayang Israel. Palakuhan mo natin si Lord.
Napaka-importante po ang salita ng Diyos ngayon. Kanina umaga, sabi ko, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, meron naman akong hinanda, Lord. So actually, meron akong hinanda ng message ni Lord din. Bakit kaya, Lord Jesus Christ? Ito yung gusto mo, Lord. Wala pa, Lord. Hindi yata confirm, Lord, na ito yung gusto ko. Sige. Ito ang gusto ng Diyos ngayon. Hallelujah! Mga taga-Episo 4, verse 17-24. Sa panggalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Tingnan mo, payo ng Diyos. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumampalataya. Walang Diyos. Diyos-Diyosan ng kanilang mga Diyos. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip. At wala silang pangunawa. Hindi nagpapasa ng Biblia kahit nasusulat na doon tungkol sa Diyos-Diyosan. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Hallelujah! Sabi ng Biblia, lahat ng mga sumasamba ng Diyos-Diyosan ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Hallelujah! Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Nangusap siya noon na ganyan ang gusto ko, anak, si Jesus Christ. Basahin mo sa Mateo simula. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus Christ at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Huwag kayong magmatigas sa inyong puso't isipan. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatawat nasisira dahil sa masasamang pagdanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. At nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Hallelujah! Kaya kapatid, minsan, may mga tao na huwag naman sana nating abusuhin ng Panginoon. Amen? Kasi ang Diyos kasi mahabagin yan. Pero sabi ko nga sa inyo, minsan, kapatid, napupuot din yan siya. Lalo na kapag tayo ay matigas ang ulo. Sabihin mo sa katabi mo, iwasan mo na ang Roblox. Iwasan mo na ang ML. Huwag matigas ang ulo. Yan pa naman ang pasimula ng katigasan ng ulo, yung mga games ngayon dyan. Alaya? Papasukin kayo ng mga masamang espiritu kaya matigas ang ulo ninyo. Kapatid, huwag naman sana natin patigasin ang puso natin. Yan kasi ang dahilan na bakit hindi nakapag-operate ang Holy Spirit sa atin. Gusto ng Diyos na mag-operate siya ng gusto. Gagamitin ka ng Diyos nitong mga huling mga araw. Hallelujah! Gusto niya na ikaw ay makatulad ko, napunta ka na sa Luzon, Visayas, Mindanao. Gagamitin ka niya kasi ito na ang panahon na babalik si Lord Jesus Christ hanggang ngayon. Unano ka pa rin. Bihin mo sa katabi mo, unano ka pa rin. Walang paglago. Kaya nang nahilan, kapatid, Diyos mo kasi may Diyos-Diyosan ka na pinanghawakan. Ewan mo anong Diyos-Diyosan yan, kapatid. Tanggalin mo yan, sabi ng Diyos. Tingnan mo ang buhay mo. Pagdating ng panahon, makikita mo na sasapihin mo yung sarili, napakabuti talaga ng Diyos. Huwag mo naman siyang abusuhin. Mga taga-Roma 2 verse 4-6, o hinamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait. Diba? Matiisin, mapagpasensya. Bait naman si Lord. Patawarin lang naman ako niya. Mahal mo ng Diyos. Hindi mo ba alam ng kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo na magsisi tumalikod sa kasalanan? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo, ayaw mo magsisi. Ay, hindi naman ako nakikita ng Diyos. Alam naman niya ang kahinaan ko. Hingil ako ng tawad sa Kanya. Lalo mong pinapabigat ang parusang itagawad sa iyo sa araw na yun. Hallelujah! Kung kailan, sabihin mo sa katabi mo, darating ang rapture. Ihahayag na ng Diyos ang puot niya sa makatarungang paghatol ng Diyos sapagkat He is a rewarder. Good and evil, i-reward ka din ng Diyos.
sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Gumawa ka ng kasalanan, pagbayaran mo yun ng kasalanan. Hallelujah! Ganyan po ang Diyos, kapatid. He is a rewarder. Mabuti man o masama. Kaya ano ang dapat nating gawin? Amen? Yan ang katanungan ngayon. Pastor, turuan niyo po kami. Humility. Magpakumbaba. Ulitin mo nga sa katabi mo. Huwag matigas ang ulo. Magpakumbaba. Kung nakinig po kayo ngayon at nagsamba ng Diyos-Diyosan, ipakumbaba ninyo yung sarili, buksan ninyo ang Biblia, at tignan mo ang Biblia sa Exodus na nagsasalita doon na huwag kang sasamba ng ibang Diyos maliban kay Yahweh. Magpakumbaba ka! Tingnan ko nga itong taong ito, kung totoo kayo sinasabi nito. Humility. Maturuan na parang bata. Matthew 18 verse 2 to 5. Tumawag si Jesus Christ sa isang bata. Pinatayo sa gitna nila. At sinabi niya, tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata na maturuan, di ba? Hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Tingnan mo, ang Pariseo na napakagaling na sa Biblia. Magaling na sa Torah. Sobrang galing na sa Torah. Genesis, Exodus, Leviticus. Ilan ang verse ma-memorize mo? Genesis chapter 1, verse 1 lang. Mga Pariseo, lahat memorize yan. Pag sabihin mo, Deuteronomy chapter 4, verse 3. Sasalita yan. Sobrang talino na nila. Pero ano sabi ng Diyos? Kung hindi kayo na maging katulad, parang mga bata na katulad nito, hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. Sa madaling salita, pupasok ka sa simbahan, magpakumbaba ka, dahil kinakailangan kang maturuan sa Panginoon. Hallelujah! Maturuan. Sabi ng Biblia, dapat magpakumbaba kasi kung sino bang nagpakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Hallelujah! Malapang mo na si Lord. Sabi mo sa katabi mo ulit para hindi makalimutan, ano ang dapat nating gawin? Magpakumbaba. Number 2, if you want to be used by the Lord, obey. Obedience. That is the most important na gawin ng isang tao. Obedience is better than sacrifice. Deuteronomy chapter 30 verse 1 to 3. Kapag kayo at ang mga anak ninyo ay manumbalik kay Yahweh upang buong puso't kaluluwang sundin ng kanyang mga utos na aking ibinabanggit iyon ngayon. Verse 3, tingnan mo. Talagang si Lord talaga, the spirit of kahabagan. Mahabag ang Diyos eh. Kahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Hallelujah! He's the God of restoration. May verse yan eh. He restored my soul. And He leads me in the path of righteousness for His name's sake. He restored my soul. Yung kaluluwa mo na una wala. God will ibalik yan. Anak, pasok! Bigla ka na lang matauhan. Saan na kaya ako? Verse 3. Kahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Titipunin niya kayo muli mula sa mga bansang pinagtapunan sa inyo. At muli ko kayong masasaganahin. Hallelujah! The key word for that is obedience. Hallelujah! Bago ka ibalik ni Lord, huwag ka nang magmatigas sa puso mo. Repentance. Repentance. Tandaan yun, pakumbaba. Obedience and repentance. Lucas 13 verse 3. Hindi! No? Tingnan mo, may punctuation mark pa. Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo, malipang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan sa pagsamba ng Diyos-Diyosan, mapapahamak din kayong tulad nila. Hallelujah! Pagsisi daw, Panginoon, nagsisi ako sa aking mga kasalanan, mga Diyos-Diyosan. Ang ginawa ko, Lord, ay wala ako, Lord, sorry! Ganun yan. Dapat fasting ka, pakumbaba ka, ability mo, obey ka. Ang Espiritu lamang ng Diyos ang makakapaglapit sa iyo sa Panginoon. Palakpakan pa natin si Lord. Kaya marami po ang mga tao nakikita, bakit kayo itong mga tao katagal man nakabalik sa Panginoon? Dahil hindi ka talaga makalapit sa Panginoon kung hindi ka magpakumbaba sa Kanya.
Tingnan mo. Kasi ipapadali ng Diyos yan. Ang Espiritu ng Diyos, kung makita niya na mayroon ka ng humility, meron ka ng obedience, at meron ka ng repentance. Ganun po yan. Magpakumbaba kaya ako. Mag-obey kaya ako. Mag-repent kaya ako. And then, maya-maya, meron ka na namang, mag-isip ka na naman ng doubts, unbelief, bitterness. Tanggalin mo lahat yan na Diyos-Diyosan to. And then, maya-maya, bigla na lang nang may papasok sa iyo na Spirit ng Diyos. Ganito po yan. John 6, verse 35 to 43. Sinabi ni Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, ako ang tinapay ng buhay. The Bible, the Word of God, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailanman. At ang sumampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Ngunit sinasabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, huwag na kayo mag-alinlangan pa, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. Nag-grip ang Holy Spirit sa iyo. Ayaw kasi maniwala sa sinabi ni Pastor. Mga kapatid, yan po sinabi ng Diyos, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit. Hindi upang ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kong hayaang mapahamak kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakakita sa anak at sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Hallelujah! Nung narinig ng mga Pariseo, sa isip nila, ang bigat-bigat ng sinabi ni Jesus Christ, totoo kaya to? Sabi mo sa katabi mo, nagkatsismisan sila. Yan po kapatid, ang minsan, nag-grip ang Holy Spirit. Once na magbulong-bulungan, nagsichismisan tayo, hindi makapag-operate. Nagbulong-bulungan na naman, hold you tayo sa sinabi niya, ako ang tinapay na bumuha sa langit. Sinong taong ito? Sabi nila, di ba ito si Jesus Christ, ang anak, Diyos kilala natin ang kanyang ama, ina. Kaklase ko to Siguro sa isip niya ba? Kainan nga ng kami, naglakbay kami siguro. Naisip siguro, paano niya masasabi kayong bumaba simula sa langit? Diyos ba siya? Yun yung Holy Spirit na hindi ka nagpapasakop. Yan kapatid. Hindi ka talaga babaguhin ng Diyos. Kaya kung ano bang sinasabi ng pastor dito sa harap ng Diyos, tanggapin ninyo, huwag kayong magbulong-bulungan. Kaya sinabi ni Jesus Christ, tigilan ninyo yung bulong-bulungan, siswisan dyan. Tingnan mo, in verse 44, this is the key word. Walang makakalapit sa akin. Hindi ka makakalapit. Ikaw na makasalanan na tao, ikaw na backslider na tao, hindi ka makalapit sa Kanya. Bakit? Malibang dalhin siya sa aking Ama na nagsugo sa akin. Ipapadala ang Holy Spirit sa iyo. Gift of the grace of God. Halika, anak, magsisi ka. Once na magsisi ka, mag-obey ka, mag-repent ka, magpakumbaba ka, makalapit ka sa Ama. Hallelujah! That is the power of the Holy Spirit. Lalagay ninyo sa puso mo, bigla ka lang matauhan. O Diyos, nagkasala ako, patawarin niyo po ako. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Palakpakan po natin si Lord. Yung mga tao na nagsisi, Lord Jesus Christ, nagpakumbaba ako, Lord. Matigas ang ulo ko, matigas ang puso ko, Lord. Jesus Christ, nagkasada ako. Panginoon, sorry po! Ganun ka, magsisi. Hallelujah! Kaya ngayon, kapatid, huwag na kayong magtaka bakit ito ang sermon ng Diyos sa inyo. Kasi ito ang pinapasabi ng Diyos sa akin. Mga Hebrew 3 verse 15. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Hallelujah! Mga ulo, tulad noong kayo'y naghimagsik sa Diyos. Hallelujah! Kung narinig ninyo ngayon ang salita ng Diyos, sinabi ni Pastor J.D., huwag na kayong mamatigas sa ulo. Iwasan na ninyo ang mga kasalanan.
Kapatid, tanggapin ninyo ng buong puso. Hallelujah. Tanggapin ninyo, hindi ako naninira sa inyo na sinasaktan ko kayo na parang tinupukpok kayo ng martilyo. Dumating lang po ako dito kasi nangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. And once na masaktan ka, sabi mo sa katabi mo, yan ay pride. Hallelujah. Nag-aari pa sa atin ang espiritu ng katigasan ng ulo. Ayaw magpasakit. Tigas ang puso ba? Huwag, tanggapin mo. Ikakabuti mo yan, kapatid. At ito ang gagawin ng Diyos sa iyo. And this is our last verse. 2 Chronicles 7 verse 14-16. Ngunit, kung ang bayang ito, Maranatha Church, Ruach, Emmanuel, sino pong church nakikinig ngayon, na nagtataglay ng aking karangalan at nagpapakumbaba, hallelujah! Manalangin, hanapin ako. Step 1, humble yourself. Number 2, obey. Manalangin, pray. Hanapin ako, seek God. Huwag kamay niya. Huwag hingi sa Kanya agad. Hanapin ako. And, talikuran ang kanilang mga kasamaan. Huwag mo nang balikan pa. Nakikita ng Diyos. Nangingi ka ng tawad and then, tiningnan ng Diyos ang future mo na mag-aabuso ka na naman in the future. Mag-aabuso ka na naman. Bakit kita papatawarin kung hindi mo pa iniwan ang iyong kasalanan? Sabi ng Diyos, kung nagawa mo yon, papakinggan ko sila mula sa langit. Tsaka ka na lang papakinggan ng Diyos. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasamaan at muli kong ibalik sa kanila ang Espiritu ng Diyos, joy. Amen? Espiritu, pasaganahin ang kanilang blessing sa kanilang mga pamumuhay, ng kanilang lupain. Extra blessing. Tingnan mo, may extra blessing pa sila sa inyo kung gawin ninyo. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin inaalay nila rito. Pinili ko at inuukol ko ang Templong Maranatha, Ruach, Emmanuel upang dito ako sambahin magpakailanman. Hallelujah! Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Hallelujah! That is the covenant of God sa inyong lahat dito sa Maranatha Church. Hallelujah! Kung dumating ako dito, may covenant na ginawa ng Diyos sa atin. Yan, bawat haligi yan, pinaglalagyan na ng oil yan. Dito, bakit yan ay signs na si Jesus Christ nakipag-covenant sa Church, Maranatha, Ruach, at Emmanuel. Hallelujah! Tigilan mo na ang pagiging matigas sa ulo. Tanggapin mo lang, makakabuti yan sa iyo. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Hallelujah! Mahal tayo ng Diyos, kapatid. Darating na siya. Hindi na magtatagal po si Lord. Lagi ko yan sinasabi kahit naiinis na kayo, Highland Pastor. Basta darating din siya. Huwag lang ninyong patigasin ang iyong puso. It's pagmamahal ko yan sa inyo. Hindi ko sinasadya na saktan kayong lahat. Hallelujah. Wala akong intensyon na saktan kayo na gusto lang ni Lord sa inyo na kayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Minsan kasi yung salita ko, Bisaya, di ba? Hindi gaano kagaling magtagalog. Kaya minsan, hindi ninyo naunawaan minsan, mas galit ba yun si Pastor? Ganito lang po ako magsalita. Hallelujah. Naway tanggapin ninyo ang message Lord sa inyong puso na huwag natin patigasin ang ating puso. Kung nasaktan ka, tanggalin mo sa puso mo yan. Huwag kang magtanim ng galit, puot. Gusto ni Lord na baguhin ka, kapatid. Gusto niya baguhin. Mahal ka talaga ng Diyos. Ayaw niya na mapahama ka. Bigyan natin ng panahon ng Holy Spirit sa ating puso at tanggapin natin ang mensahe ng Diyos. Lord Jesus Christ, napakabuti ni Lord Jesus Christ sa ating puso. Kasi, kalaib, ikaw ang binigyan ng message nito. Pwede namang tingnan mo mga tao paligid dito sa lupa. Napakarami. Bilyon-bilyon, nagdudroga, nagbipisyo. Napakaraming mga tao nagkasala. Pero ikaw ang tinawag ng Diyos dito.
kapatid sa Simbahang Maranatha. Binigyan ng isang opportunity ng Diyos. Binigyan ng isang pagkakataon sa Panginoon na magsimba sa kanyang simbahan at maglingkod sa totoong Diyos. Totoong Diyos ang sinasamba mo, kapatid. Huwag kang mag-alinlangan. Si Jesus Christ ang pinaglingkuran mo. Tatawanan man tayo sa ibang mga lugar. Pero, kapatid, sige lang. Ganon po din ang ginawa ng mga tao noon sa panahon ni Jesus Christ. Ginutya nila kayo. Pero sa totoo po, kapatid, pinagharian po sila ng espiritu ng katigasan ng ulo. Magtiwala ka lang. Lord, ikaw na bahala, Lord, sa aking pamilya. Matigas ang ulo nila. I-pray mo lang ang habag ng Diyos sa kanila. Habag lang, kapatid. Lord, konting habag lang, Lord, sa aking pamilya, Lord. Kasi once na ang Panginoon magdeklara yan sa langit, meron akong ililigtas na tao. Magbigay siya ng grace, kapatid. Ibibigay niya sa tao yan. Makikita mo yan, magsimba na naman yan. Magbago yan sa buhay. Sisi yan. Pabautismo yan. Ganyan po ang Panginoon. Wala kang magawa sa taong matigas ang ulo, kundi manalangin na lang ng habag ng Panginoon. Lord, kabagan niyo po kami. For we are saved by God's grace, not by our own selves. Kasi matigas talaga ang ulo ng tao. Siguro po, kapatid, nakikinig po kayo ngayon, nasa labas man kayo nakikinig sa simbahan, o kaya umabot ka sa message na ito, o pinanood mo ito sa laptop mo, sa cellphone, o nasa palengke ka ngayon nakikinig, o kaya sa ibang church mo, ginamit ito sa church ninyo na sermon. Huwag yung sayangan ng pagkakataong ito na tanggapin mo si Jesus Christ sa puso mo. It is only by God's grace na maligtas ka ngayon. Tanggapin mo siya ulit sa buhay mo. Sabihin mo lamang, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Makasalanan po ako, Panginoon. Mapagmataas, matigas ang puso, matigas ang ulo. Ayaw magpakumbaba. Panginoon, na-broken na ako, Lord. Humihingi po ako ng tawad sa iyo, Panginoon. Dahil alam ko, Lord, walang makakalapit sa iyo, Panginoon. Maliban na lang siya na ilapit siya ng Ama. Ipadala mo ang Espiritu ng Diyos. Take not thy Holy Spirit from me. Lord, renew us, Panginoon. Renew us. Panumbalik mo ang restore us. Panginoon, ipadala mo upang pagsisihan namin ang aming kasalanan. Jesus Christ, pasaganahin mo muli ang aming church, ang aming buhay, ang Maranatha, Emmanuel at Ruach. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. At naniniwala po ako na kayo po ay namatay, nilibing at sa pangatlong araw na buhay muli. Jesus Christ, pumasok ka sa aking puso at isulat niyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panginoon, maraming salamat po. Amen. Manalangin po tayo, kapatid. Panginoon Jesus Christ, lumalapit po kami ngayon sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba sa aming mga sarili. Lord, wala kaming kakayahan kung wala ka. Ikaw ang aming source ng lahat ng buhay na ito, Panginoon. Hindi namin kaya, Lord, mabuhay dito sa lupa kung wala ka.
Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming Abba Father. Kayo ang aming maasahan, Panginoon, sa buhay na ito. Kaya't lumalapit po kami, Panginoon, sa iyo, Lord, ng papakumbaba. Humihingi ng gabay, patnubay, Panginoon. Lord Jesus Christ, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming paglalakad dito sa lupa na punong-puno na ng kadiliman, punong-puno ng katuksuhan, Panginoon. Nais namin, Panginoon, Jesus Christ, humingi ng gabay. Ingatan niyo kami lagi, Lord, sa iyong malapat na pagpag. Hindi kami mapahamak, Panginoon. Lukuban niyo kami lagi, Lord. Dahil kami ay tao lamang, mga karnero, mga simple pa mo, Panginoon, at ikaw ang tunay na pastor namin. Lord, itong mga huling mga araw, nais namin, Panginoon, na humingi ng kalakasan pa, Panginoon, para mag-serve sa iyo, Panginoon, itong mga huling mga araw. Narito po ako, Lord. Narito kami. We offer our bodies, Lord, as a living sacrifice. Nais namin magpagamit sa iyo, Lord. Anywhere. Saan man nais mo gusto akong dalhin, Panginoon. Use me. Send me. Para sa iyong karya. O sino man po mga tao po dito gamitin niyo, Lord. Bahala na po kayo, Panginoon, sa kanila. Tulungan niyo, Lord, ang mga mahihina pa, Panginoon, sa pananampalataya. Palakasin niyo sila. Lalo na po, Panginoon, sa mga may bisyo pa na ayaw pa rin tanggalin, Panginoon. Naway maunawaan po nilang mensahe ngayon. Huwag nilang patigasin ang kanilang puso. Winawasak namin, Lord, ang espiritu ng katigasan ng ulo dito, Lord, sa Maranatha, Ruach, Emmanuel, saan man po nakinig ang mga tao ngayon, Lord. Maging man sa aming pamilya na nag-operate, Lord, na ayaw pa rin nilang iwan sila, Panginoon. Tulungan niyo, Lord, na makaahon uli, mayroong balik ang kanilang espiritu at magpakumbaba at aminin nila ang kanilang mga mali, Panginoon. At Yeshua, Jesus Christ, sa lahat po ng mga kapatid po, David, nagsisimba po kay Lord, I pray for provision sa kanila, Panginoon. Lalo na po ngayon itong mga mahirap na sitwasyon na aming kinakaharap dito sa Pilipinas. Pagpalain niyo po nawa ang mga mahihirap na hindi po sila magkulang sa kanilang mga pangailangan lalo sa pagkain, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid, lalo na sa aming kapatid na nanampalataya sa Ruach Church, sa Maranatha at Emmanuel. Lord, sino-sino po nakikinig ngayon, Lord, basbasan niyo ng pagpapala, Lord, doble. Ingatan niyo din sila, bigyan ng malusog na pangatawan. Ingatan niyo din ang kanilang pamilya, maging sa kanilang mga ama, Panginoon, kanilang mga asawa, na sila po ay gamitin niyo as a channel of blessing sa kanilang pamilya. Pagkaunawaan, bigyan niyo kami ng puso, Panginoon din, na maibigin, Yeshua HaMashiach Jesus Christ. Puso na magpakumbaba, puso na obedient, puso, Panginoon, nagsisisi, Panginoon, at malinis. At Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, tulungan niyo din, Lord, ang mga lingkod po, Panginoon, na maging magandang halimbawa, Panginoon, sa lahat. Bagyan niyo po kami ng kalakasan pa para maglingkod sa iyong mga anak at mga tupa, Panginoon, maging sa mga lingkod niyo, Lord, na pinagpala mo, Panginoon, upang maging channel of blessing, Lord. Sino man po ang gamitin nyo na maging blessing, Lord, sa simbahan, bahala na po kayo sa kanila, Lord. At ganun din sa mga assistant ko, Lord, na magkaisa sila sa isang layunin, Panginoon, na ikakalago sa iyong simbahan. Maging ang mga members, Lord, mga youth, mga women, children, mga young people, Panginoon. Ngayon na po bahala sa amin. Palaguin niyo po kami. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat. At Lord, ito po ang aming pasasalamat, ang pagsamba namin. Tanggapin niyo po ang aming handog, Lord, ang mga sayaw, papuri. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh, Jesus Christ. Glory to God. Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin si Lord. To God be the glory.